Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinulong ang implementing agencies ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pagpapaigting sa kampanya kontra smuggling tinalakay. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay pinag-usapan ng patungkol sa smuggling. Sa nasabing pulong ay kasama din sa napag-usapan ng pagsisikap ng pamahalaan na makontrol ang presyo partikular ng mga food products. September 26, 2024 nang nilagdaan ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na dito ay inaasang may patutupad ang mga epektibong hakbang para maiwasan ang pagpasok ng mga smuggled na produktong agrikultura, ganon din ang matiyak na maipatutupad ang may kinalaman sa tamang pagbabayad ng buwis at taripa. Saklaw din ang batas na maipataw ang kaukulang kaparusahan hindi lamang sa mga mastermind kundi pati na ang ilan pang sangkot sa pagpupuslit ng mga agricultural products. Let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Kasama sa itinatakda ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay ang pagtatatag ng konseho na pinamumunuan mismo ng Pangulo at binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga kinatawan mula sa sektor ng agrikultura. Layunin nitong tiyakin ang maayos at epektibong pagpapatupad ng batas laban sa mga ilegal na gawain tulad ng smuggling, hoarding, profiteering at kartel sa agricultural sector. Mayroon din itong Anti-Agricultural Economic Sabotage Enforcement Group na isang espesyal na unit na itinatag sa ilalim ng batas para magsagawa ng mga operasyon laban sa mga lumalabag sa mga probisyon ng batas, partikular na sa mga kasong may kinalaman sa economic sabotage sa agrikultura. Sa pareham naman noon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, mas magkakaroon anya ng ngipin ang gobyerno sa paghabol sa mga smugglers at iba pang mga kasabot nito dahil sa Republic Act 12022. Mas nangipin na kami para habulin itong mga smuggler na to. At sana naman na patakot na yung mga may planong gumawa ng mga illegal na smuggling dahil non-bailable to kung mahuli kayo. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.